Kasalukuyan, kasabay ng huling gabi ng burol ng pinatay na radio broadcaster sa Palawan na si Dr. Jerry Ortega, inilunsad naman ang signature campaign bilang suporta sa kanyang ipinaglalaban. Layunin ng kampanya na makakalap ng 10 milyong lagda bilang suporta sa kampanya ni Ortega laban sa pagmimina, illegal logging at fishing sa Palawan. Samantala, naging sentro rin ng komentaryo ni Ortega ang isyu ng Malampaya Oil nang ibunyag ni Ortega ang umunoy pagkalugi ng mga mamamayan ng Palawan sa bahagi nito mula sa kinikita ng Malampaya. Inamin ni Rufo Gutierrez at kampo ni Shaina Magdayaw na nag-usap sila. Patungkol nga ba ito kay John Lloyd Cruz? Samantala nadawit sa issue sa pagitan ni Charis at OG Diaz ang kanilang mga ina. Narito ang report. Tanggap na ng showbiz host na si OG Diaz ang kanyang kamalian sa pagbati ko sa singing sensation na si Charis. Pero may ilang solid fans ang hindi tanggap ang sorry ni OG. Ayon naman sa ina ni Charis na si Raquel, hindi masisisi ang fans na magalit kay OG. Kung may opinyon si OG, gayon din ang Chasters na umiidolo sa anak. Matatanda ang binatikos ni OG sa kanyang column at Twitter ang umano'y pag-aastang foreign artist si Charis sa concert sa bansa kamakailan, maging ang nerdy look ng singer. Sa pinakahuling pahayag ni OG, idiniin niya ang paghingi ng tawad at hiling niyang matuldukan na ang issue sa tulong na rin ni Mrs. Pempenko. Nakatikim na raw siya ng matitinding banat mula sa fans kung saan nadamay na ang kanyang ina. Sana raw wag nang kaladkarin ang kanyang ina sa issue. Kung tinatawag daw siyang walang pinag-aralan, ang Chasters na raw sana ang umaktong mas may pinag-aralan sila. Wala raw siyang magagawa kung hindi pa rin sapat ang kaniyang sorry. Kinumpirma naman ni Rufo Gutierrez sa ABS-CBN News ang pagtawag sa kanya ng aktres na si Shaina Magdayaw ng madaling araw. Hindi idinatalya ng host ang pinag-usapan nila, pero may kinalaman ito sa boyfriend ni Shaina na si John Lloyd Cruz na dating naling kay Rufa. Ayon sa malapit na tao kay Shaina, posibleng gumagawa lang ng gimmick ang kampo ni Rufa para mapag-usapan. Wala naman nakuhang pahayag sa kampo ni na John Lloyd at Shaina. Ayon naman sa official statement ng Star Magic, totoong nag-usap ng pribado at maayos ang dalawang aktres. Mas magiging mahirap ang kampanya kontra carnapping kung hindi mawawala ang tiwali sa loob mismo ng Land Transportation Office o LTO ayon sa pulisya. Lumalabas kasi sa kanilang pagsisiyasat na mismong hepe ngayon ng LTO may hinaharap na kaso dahil sa umano'y pagpaparehistro ng mga carnap na sasakyan. Exclusive nagpapatrol Alex Santos. Sa dokumentong galing sa Highway Patrol Group Cordillera na may petsang May 7, 2009, kinasuhan ng paglabag sa Article 171 ng Revised Penal Code o ang pamimeke ng dokumento ng isang public officer at employee ang hepe ng LTO na si Assistant Secretary Virginia Torres sa ginawa kasing pagsisiyasat ng HPG Cordillera. Napatunayang may irregularidad sa papeles ng nasabat na sasakyang inirehistro sa LTO District Office sa Tarlac City kung saan dating hepe si Torres. Dito sa kumpol ng mga sasakyan na sinasabing carnap at na-impound dito sa headquarters ng Highway Patrol Group, nakita ho namin ang asul na Pajero na siyang pinagmulan sa pagsampa ng kaso laban kay Asek Torres. Tugmang chassis at engine number nito, pero ang file number nito, pagmamay-ari pala ng motorsiklong rehistrado sa LTO Rojas Isabela. Gayunman, ayon sa HPG, naiparehistro pa rin ito sa LTO Tarlac at nabigyan pa ng special plate na RJP 111. Dahil dito, tumibay ang paniniwala ng HPG na may mga taga-LTO na sangkot sa pagdodoktor ng mga papeles sa sasakyan. Katunayan, ayon sa HPG, aabot sa 500 carnap vehicles ang kanilang nasasabat noong 2010. Very disappointing yung ganun, ano? Dahil pag malaman mong ganun yung nangyari, and kami naman, habol kami ng habol sa mga groups, carnapping syndicates, grupong mga carnap vehicles. Sa isang text message, mari namang ipinabulaanan ni Asek Torres ang isyong sangkot siya rito. May mga dokumento raw siyang magpapatunay na hindi pineke ang mga papeles sa mga sasakyan. Samantala, hinihikayat ng LTO ang mga biktima ng mga tiwali nilang tauhan na magreklamo. Alex Santos, Patrol ng Pilipino. Meron akong kwento!
Halina't pakinggan niyo ako! Sa kabila ng pagkakasangkot ng ilang pulis sa katiwalian, merong mga traffic enforcers naman ngayon na nagbibigay kasiyahan sa mga motorista sa pamamagitan ng kanilang pagsasayaw. At mga pulis ng Zamboanga lumahok din naman sa ati-atihan ang mga eksena ng mga pulis. Tampok sa mga kwento ni Mark Logan. Bilang pagtutulgay pa rin kay Senyor Santo Niño ngayong buwan ng Enero, nagpaka-cool ang mga mamang pulis, nagpinta ng sarili at nagbagong bihis, pumapel sa Ati-Atihan Festival. Kasali pati mga nagte-training magpulis, malalaman mo lang kung sino ang bagito at kung sino ang pwede nang magretiro sa sukat ng waistline, parang soft drinks na litro. Oh no! Tumawag kayo ng pulis! May sinalvage! Sa Jensen, mahirap din yung may naririnig kang tugtog. Sa gitna ng pagtatraffic, posible kang lumugyog. Ganito nga ang karanasan ni Manong Pulis. Pero wala sila sa mga taga-Ilagan, Isabela. Aba, buong tropa ng mga traffic enforcers turned into street dancers. Bawat kanto ang nakapwesto, umaariba ng hataw sa ilalim ng araw. At abutin man ng gabi, bibili ka. Kahit wala ng araw, amoy araw pa rin sila. Ang mensahe lang ng mga motorista, sayawang ganito, huwag sanang makadisgrasya. Kasi sa sobrang nilang kaliw sa kalsada, mga tao na ay nakatunganga. Tulad itong si Lolo, nahawa na, ayun o, gumigiling-giling pa. Ayos na! Mark Logan, Patrol ng Pilipino. Uy, yung kaninang Cute, hearing ano? sa Senado. For the first time, nakarinig ulit tayo ng mga ganon. Bombastic. Oo, at ang tama-tama doon, nandun si Senator Trillanes. Iba yun ang pinaglalaban nila. Sinasabi niyang mga anomalya sa Armed Forces of the Philippines. Oo, matagal ng issue yan sa mga sundalo. Pero what's next ang tanong doon? Oo, pagkatapos ng ganyan klaseng revelasyon, di ba? Yan ang bunsod ng naging mga kudeta dati, Kasi may mga testigo. pag-aalsa. Ngayon may testigo. Testigo. At lumantad siya at inamin naman niya na kinabang din siya sa ganyang mga patakaran sa Armed Forces of the Philippines. So ano ngayon ang mangyayari? May mangyayari ba? Yan ang tanong ng tao. Sa hinaba-haba man daw ng prosesyon, sa ombudsman pa rin ang tuloy nito, kabayan. So may Corina. proseso pa. Oo, no? So sa hinaba-haba ho ng lahat ng Unless proven unfair guilty. nito, ingay na ito, hindi ho... Ombudsman na rin ba yan? Oo. Walang Forces, special, Oo, kasi hindi naman, ang Senado, hindi naman ito Court of Justice, di ba, para mag-try ng ganitong klase. In aid of legislation. Opo. Oo, di ba, sa dami na ho ng ganitong klase ng investigasyon, tanong nga po, ng marami, saan po ito Yun ang tanong ngayon dyan. At yun ang ating abangan kung after this hearing may mangyayari. Opo. At yan po. Kasi may mga ebidensya eh. At yan ha, kabayan, yan, Corina. Yan ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol, Corina. At oo nga, Oo. kami ang mga patrol Yan, ng oo. Pilipino. Hanggang bukas! At maraming salamat. Magandang gabi. Bayan.